Hello mga Mima! For today's video ay samahan niyo ho kami. 6:30 pa nga lang ho ng umaga at aringahot ihahatid ko na ho ang aking mga bata. Malapit lang naman ho ang eskwelahan na kanilang papasukan. Pero dahil nga ho unang araw ho ng kanilang pagpasok ay kailangan ihatid ko ho sila. Kaswerte nga ni ho pala ng mga batang iyan. Dahil ho mapasok po silang bago at kompleto ho ang kanilang mga gamit. Tapos ho bago po ang kanilang mga sapatos at bag. Ganon din ho ang kanilang uniform. Lagi ko nga ni ho palang sinasabi sa mga batang iyan na napakaswerte ho nila. Dahil ho no ako ho ay nag-aaral pa dyan sa elementarya ay hindi ho ako nakaranas ho ng ganyan. Gawa ho nang salat ho kami noon sa mga material na bagay lalong-lalo na ho sa mga school supplies. Tandang-tanda ko pa nga ni ho pala no ako ay mag-grade 2 na. Unang araw na nga ho pala ng pagpasok namin noon. Kaso ho wala pa rin ho akong gamit miski isa. Tapos ho babagong panganak laang ho noon ng aking ina. Pero ho pumasok pa rin ho ako nung araw na iyon. Umutang lang nga ni ho pala ako ng papel at lapis dun sa tindahan sa tabing karsada. Tapos ho ang akin nga ni ho palang gamit na bag noon ay yung sando bag. Tapos ang akin ho uniform noon ay bukod sa tagimtimin ay hindi rin ho na plancha. Nga ni ho pala akong sapatos na masuot noon kaya ang akin ho suot ay chinilas na dikawad pa. Kaya ho ang lagi ko ang sinasabi sa mga anak ko ay tunay na napakaswerte nila. Dahil meron ho sila mga bagay na hanggang ngayon ay pangarap pa rin ho ng iba. Totoo lang ho ay hindi naman ho kami mayaman. Pero ho nagpapasalamat ho ako sa Panginoon gawa ng hindi ho nararanasan ng mga anak ko kung ano ho yung naranasan ko noon na hirap sa pag-aaral dati. Pasalamat lang din ho ako at kahit ho araw-araw ko sabihin sa mga anak ko kung ano yung mga dinanas ko ho dati, di ho nila ako sinasagot ng wala akong pakialam. Panahon nyo yun, hindi namin panahon yun. O diga, tinalaang ho at marunong ho maka-appreciate ho yung aking mga anak. Pag ho sila'y nag-iinarte sa ulam, lagi ko ho silang sinasabihan na wag ho silang maging pihikan sa ulam. Dahil nga ho napakaswerte nila dahil nakakakain pa sila ng masarap. Antalang yung mga batang napapanood nila sa Jessica Soy, nagatiis na ang ulam ay asin laang at saka toyo. Tari nga ho, balik na nga ni ho pala tayo din sa ating video. Kinahapunan nga ni ho pala ay magkikilaw nga ni ho pala ako ng pako. Pagkatapos ko nga ni ho palang himayin iyan ay lalagyan ko ho ng asin. Tapos lalagyan ko na rin ho ng tubig. Ababad ko lang nga ni ho pala iyan ng mga ilang minuto diyan. Di ko ho maintindihan kung bakit pero yan ho ang turo sa akin ng aking kapatid. Tapos ho habang inababad ko ho yung pako dun sa tubig na may asin, ako higapakulo na ho ng tubig din sa kawali. Nung siya ho ang nagawa na rin kinilaw ay ang ginawa niya ho ay binabad niya ho sa mainit na tubig yung pako. Ako ho ay medyo nainip gawa ng napakatagal hong lumambot ng pako. Kaya ngayon hong ako na ho ang gagawa ay naisip ko ho ay magpakulo na lang ho ako ng tubig. Pakuluan ko na lang ho kako ang pako para kako mabilis. Gawa ho nang ako ho ay medyo mainipin. At arin na nga ho malapit na hong kumulo arin tubig din sa kawali. Kaya ho yung akin hong nakababad na pako ay akin na hong hinugasan. Ilang beses ko nga ni ho pala yung hinugasan para siguradong malinis. Marami nga ni ho palang klase ng luto din sa pako. Pwede mong gataan, pwede mo rin gawing salad, ang lahok ay kamatis at saka itlog na maalat. At saka pwede mo rin ilahok sa mga gulay-gulay kagaya ng papaya, puso ng saging at saka labong. Pwede rin ilahok sa ginataang kamansi, pwede din sa ginataang langka. At syempre hindi magpapahuli ang ginataang suso. Ang pagluluto ko nga ni ho pala na rin ay low budget. Waho nang wala akong pambili ng itlog na maalat. Kaya ho ang ilalagay ko lang ho diyan ay kalamansi, sibuyas, bawang, asin, paminta at saka sili para may kaunting anghang. At arin na nga ho, kulong-kulo na ho ang aking tubig sa kawali. Kaya't inilagay ko na ho ang aking pako. Pakuluan ko nga nila ang ho yan ng mga ilang minuto. Gusto ko nga ni ho pala diyan ay yung medyo malutong pa. Gawa ho nang hindi ho ako nasasarapan kapag ang mga talbos ho ay nasusobrahan sa luto. Makwento ko nga ni ho pala. Nung bata pa ho ako, lagi ho kami nangunguhan ni mama ng ganyan. Tas inatinda ho niya sa bayan. Habang nanunuso ho si mama, ay ako naman ho, ay nangunguha niyang pako. Madami nga ni ho palang ganyan sa tabing sapa na pinangunguhaan namin noon. Medyo malayo nga lang ho iyon dito sa amin, kaya ho, hindi ho ako makaparoon. Hinalo ko na lang ho iyan ng ilang ulit para ho magpantay ho yung luto. At sa wakas nga ni ho, ayan, inahon ko na. Palamig-lamigin ko nga nila ang ho yan ng kaunti. At ayan, arin na nga ho pala yung mga pinagmekos-mekos kong samyan na ilalaho ko po diyan. At ayan na nga ni ho, ibinuhos ko na. Pagkabuhos ko nga ni ho pala diyan ay akin hong hahalo-haluin para magpantay ho yung lasa. Grabe, ngayon pa nga lang ho, ako hinatatakam na. At arin na nga ho, ako kakain na. Napakasimple lang nga ni ho pala na ring ulam pero napakasarap naman ho ng lasa. May nagbigay rin nga ni ho
ho pala din ng bilo-bilo. O siya, hanggang din na lang ho. Salamat ho sa panonood. God bless.